Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang una na si Lodi Joey Tabura, Lodi J. Zamazumo Jr., Lodi Rafi Elias, Lodi Arvin Lola, Lodi Denise Angelo, Lodi Wendell K. Tuna, Lodi Jimbon Kimbong, Lodi Glenda Pales, Lodi Ayan Roy Maway, Lodi Julie Marilagong ng Bukidnon, Lodi Jeremy Palmiano, Lodi Gerardo Cunanan ng Cunanan Family, Lodi Ali Amin Sabangan, Lodi Renz Toman ng Mindanao Land of Promise, Lodi Michelle Madelo. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-62 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita sa likod ng makapal na kakahuyan ng isang tahimik ngunit maringal na palasyo, habang may isang tinig na maririnig na nagsasabing, pumunta ka sa Mansion Peak ng 100,000 dakilang bundok. Mula roon ay makikita si Rime kasama ang kanyang master sa training ground. Tahimik lamang na nakatingin ang kanyang master sa kanya, at pagkalipas ng ilang sandali ay makikitang naghanda si Rime na umatake. Samantala, malamig na sinabi ng kanyang master, "Sumugod ka na." Mabilis namang sumugod si Rime patungo sa kanya, at pagkalipas lamang ng ilang sandali ay agad niyang mabilis na winasiwas ang kanyang espada. Ngunit mabilis lamang yung naiwasan ng kanyang master, na tila ba napakadali niyang nabasa ang galaw ni Rime. Tahimik at seryosong nakatingin sa kanya ang kanyang master, at bahagyang nagulat si Rime nang marinig niya itong magsalita, tila malalim ang iniisip mo. At matapos magsalita ang kanyang master, agad itong nagpalabas ng matinding enerhiya habang mariing pinatitigas ang kanyang kamao na tila handang sumuntok anumang oras. Ilang sandali pa, isang malakas na impact sa hangin ang biglang sumabog sa gitna ng training ground, dahilan upang umugang ang paligid sa lakas ng puwersang pinakawalan nito. Malakas na tumalsik si Rime sa training ground habang napadaing sa sakit, at kasabay ng kanyang pagbagsak ay makikitang kumalat sa paligid ang makapal na alikabok mula sa matinding puwersang tumama sa kanya. At makikitang nakahandusay si Rime sa sahig, hirap igalaw ang kanyang katawan matapos seluhin ang mabigat na pag-atake ng kanyang master. Dahan-daang tumayo si Rime habang napapikit sa sakit, pilit na inaayos ang kanyang paghinga habang tinatanggap ang bigat ng natamong tama. Napatingin si Rime sa kanyang master nang marinig niyang magsalita ito, "Bakit ka nagmamadali ng ganyan?" Dagdag pa nito sa kanya na ano ang dahilan ng iyong pag-aalala. Tahimik na napatingin si Rime sa ibaba. Mula sa kanyang leeg makikita ang kalahating token na nakasabit na binigay ng ating bida sa kanya. Makikita ang kanyang master na sinabi ni Rime na hindi ko rin po natitiyak, ama. Dagdag pa niya habang hinawakan ang kalahating token na para matutunan ang war sword style, kailangan kong itakwil ang aking mga emosyon. Pero habang sinusubukan ko silang itapon, lalo kong nararamdaman na may nalilimutan akong isang bagay na hindi ko dapat kalimutan. Sabay na pumikit at inilapit ang kalahating token sa kanyang dibdib. Tahimik naman na nakatingin sa kanya ang kanyang master na ngayon ay tinuturing na kanyang ama. Bamaling na ito habang sinasabi na huminto muna tayo rito para sa araw na ito. Kasabay noon, tumalikod siya at naglakad ng tahimik palayo, habang unti-unting lumulubog ang katahimikan sa paligid nila. Tahimik na napatingin sa langit si Rime, ang kanyang mukha ay maamo at payapa habang pinagmamasdan ang kalangitan. At sinabi niya na kung pupunta ba ako sa Central Plains, mahahanap ko kaya ito? Dagdag pa niya na ang bagay na yun na nararamdaman kong hinding-hindi ko dapat kalimutan. At lumipat ang eksena na bahagyang napabagsak ng malakas ang tasa sa lamesa. Sinabi ng babaeng ito habang napapunas ng kamay sa bibig na namumula ang mukha na ang alak mula sa Central Plains ang pinakamasarap sa lahat. Ganito pala ang lasa ng kalayaan. Napasabi naman ito na may takip ang mukha na uminom ka ng may kontrol. Hindi makakabuti sa atin ang umakit ng pansin. Naiinis pa nitong sinabi na bukod pa riyan, ang ating sekta ay puno ng pinakamagagandang alak sa silong ng langit. Bakit ka nasisiyahan sa murang alak dito? May dismayadong mukha ito na sumagot na syempre hindi mo maiintindihan ang lasa ng kalayaan. Nabubuhay ka na parang isang masuner ang aso. Napasabi naman ng isang babae na ano ka mo. Nakatingin ito dito na sinasabi na tama ang pang-apat. Hanggat hindi pa nagaganap ang Grand Tournament, walang dapat makaalam na kumikilos ang banal na sekta sa Central Plain. Uminom ito ng alak na sinabi pa na oras na para bumalik tayo. Matagal na tayong nawala. Napabuga ito ng alak ang second young master nang sabihin pa ng babae na sigurado ka bang hindi dahil namimiss mo si Sister Chul kaya gusto mo nang bumalik?
Napabuka pa ito ng kanyang kamay na sinabi pa na akala mo ba hindi namin alam na umaakyat ka sa Mansion Peak gabi-gabi para silipin siya. Dagdag pa nito habang naalala ito na bakit naman lihim na namboboso ang ikalawang batang Panginoon ng banal na sekta sa 10 na anak ng vice cult leader sa kanyang tirahan. Naiinis ang second young master na sinigaw nito sa babae na yun ay, "Pinipigilan ko lang ang Meniakis na pang-anim na kapatid na yun na lumapit kay Sister Chul." Sumagot naman ang babae sa kanya na may kakaibang mukha na sige, sabi mo eh. May nakita naman ang isang babae na nakatakip ng mukha sa ibaba. At sinabi sa dalawa na tama na kayong dalawa, tumingin kayo roon. At itinuro nito sa kanila na sinabi na ang lalaking iyon, na makikita ang ating bida na nakatayo sa loob ng kainan ng tahimik habang pinagmamasdan ng mga ito. Na sinabi pa ng babae habang naglalakad siya na dala niya ang puting jade na saber. Ilang sandali pa, makikita ang ating bida na dahan-daang umupo at maingat na ibinaba ang white jade saber sa lamesa. Tahimik siyang nanatili sa kanyang kinauupuan, walang imik at tila malalim ang iniisip, habang ang kapaligiran ay bumabalik sa katahimikan. Isang lalaki ang lumapit sa kanya, masigla at magalang ang ngiti habang nagsasalita, "Tuloy po kayo. Ano po ang sa inyo?" Habang nakatayo sa harapan ng ating bida. Bakas sa kanya ang pagiging magiliw at handang maglingkod. Napatingin ang ating bida sa lalaki at mahinahong sumagot, isang mangkok ng manipis na noodles. Agad namang tumango ang lalaki at masiglang nagsabi, "Opo, dadalhin ko po riyan agad." At dali-dali siyang tumalikod upang ihanda ang inutos, habang nananatiling tahimik ang ating bida sa kanyang upuan. Ilang sandali pa. Dumating na ang kanyang inorder na mangkok ng manipis na noodles at maingat na inilapag sa lamesa sa harapan ng ating bida. At sinabi, "Masiyahan po kayo sa pagkain." Patuloy na nakatingin ang tatlo mula sa ikalawang palapag, tahimik at hindi gumagalaw habang pinagmamasdan ang ating bida sa ibaba. Napalagay ng kamay ang isang babae sa kanyang pisngi habang nakatingin sa ating bida mula sa ikalawang palapag, may bahagyang pagkalito sa kanyang mga mata. Mahina ngunit seryoso niyang tinanong, "Anong sa tingin mo ang pinaplano niya?" Dagdag pa niya habang kumakain ng noodles ang ating bida na imposible namang hindi niya alam na hinahanap ng Ma Jongho ang puting jade na saber. Pero ipinapakita niya ito ng ganyang lantaran. Sinabi naman ng ikalawang young master na mukhang nangingisda siya. Napatingin ang babae sa kanya at sinabi na nangingisda. Nakapikit na sinagot siya ng ikalawang young master at sinabi na sinasadya niyang ilantad ito at naghihintay sa mga naghahabol sa puting jade na saber. Bahagyang napangiti ang babae na nakatingin sa kanya habang sinasabi na matindi ang tiwala niya sa sarili. Dagdag pa nito sa isip na curious ako sa lakas na pumuksa sa 12 soul-chasing generals. Habang kukunin sana nito ang kanyang espada biglang nagsalita ang isa sa kanila na tantanan mo na yan. Dagdag pa nito na sinabi na nating ang mga usapin sa Central Plains ay dapat ayusin sa Central Plains. Nagmamakaawa ito na sinabi na hindi ba natin pwedeng luwagan yun kahit kaunti lang? Gustong-gusto ko talagang makita kung gaano siya kalakas. Napasigaw ito na nakikinig ka ba talaga kanina? Muling sinabi nito na pwede naman natin siyang patayin ng kalahati tapos itatapon natin siya sa harap ng Ma Jongho, di ba? At maayos ba pakinggan yan kahit kaunti? Muling nagmakaawa ito na sinabi na sis, naman. At makikita ang ating bida na tahimik na kumakain ng noodles. Napatingin siya sa gilid habang sinasabi sa kanyang isip na sa ngayon, may dalawang grupo na interesado sa White Jade Saber. Dagdag pa niya habang makikita ang mga ito na mga 5 sa kaliwa. 3 sa ikalawang palapag, mukhang walang koneksyon sa pagitan nila. At nang matapos na siya sa pagkain ng noodles ibinababa niya ang chopstick habang sinasabi sa isip na siguro, malalaman din natin sa tamang panahon. Tumayo siya habang sinuot ang salakot na sinabi pa niya sa isip na kung mga magnanakaw lang ba sila na nagkaka-interes sa puting jade na saber. Naglalakad siya sa labas habang sinasabi pa sa isip na mga tao mula sa Ma Jongho. Habang papalabas ng kainan ng ating bida, sabay ding tumayo ang mga ito at mabilis siyang sinundan ng kanilang mga tingin, at kalaunan ay sinimula na rin nila siyang sundan. Tahimik ngunit tensyonado ang galaw ng bawat isa, habang papalabas din ng kainan. Mula naman sa itaas sinasabi ng babae na kasalanan mo yan, sis. Sumagot ang isang babae na may takip sa mukha na paanong naging kasalanan ko yan? Napasabi naman ng ikalawang young master na, tama na kayong dalawa,
Wala na siya roon. Naiinis na tumingin ang babae sa kanya na sinabi na ha? Kailan pa? Habang tumatayo ang ikalawang young master sinasabi nito na inaamin ko, curious din ako sa lakas niya. Napasabi naman ng babae na may naiinis na mukha na Senior, ikaw ba mismo ang kikilos? Sinabi naman ng babaeng may takip sa mukha na pati ikaw din, Senior. Na napasabi naman ng isang babae na ibig sabihin ba makikita na namin sa wakas ang 5 elements pam ni Senior? Sumagot ito habang umaalis na hindi. Gaya ng pang-apat, wala akong balak makialam sa mga usapin ng Central Plains. Agad na sinabi sa kanya ng babae na ha? Kung ganoon paano natin makikita ang kaya niyang gawin? Napatingin ang dalawang babae na sinabi sa kanila ng second young master na sa tingin mo ba talaga hindi pa nababalitaan ng Mahjong-ho na iwinawagayway niya ang puting jade na saber ng ganyan? Lumingon ito sa kanila na sinabi pa na may nararamdaman akong magkakaroon tayo ng magandang palabas mamaya. Ilang sandali pa, makikita ang ating bida sa gitna ng isang malawak na parang, ang hangin ay malayang umiihip sa paligid habang tahimik ang kapaligiran. Sa kanyang harapan, ang 5 lalaki na sumusunod sa kanya, nakahanay at nakatitig ng mabuti sa kanyang direksyon. Isa sa 5 lalaki ang nagsalita sa ating bida, maaari mo bang sabihin sa akin kung saan mo nakuha ang saber na yan? Dagdag pa nito na kung hindi mo maipapaliwanag, kailangan mong sumama sa amin. Nakatingin ang ating bida sa mga ito habang sinasabi sa kanyang isip na sa itsura nila. Tila hindi sila galing sa Mahjong-ho. May iba pa ba maliban sa Mahjong-ho na naghahabol sa puting jade na saber? Hinatak ng ating bida ang white jade saber habang sinasabi niya sa isip na sa totoo lang, wala naman akong dapat ipag-alala roon. Napatingin naman ang mga ito sa kanya habang sinasabi ng ating bida sa kanila na kung kaya ninyong kunin, sige, subukan nyo. Na makikita na naglabas ng enerhiya ang ating bida habang itinutok ng ating bida ang espada sa mga ito. At dito na po nagtatapos ang ika-62 kabanata.